So ito na ang last part ng client acquisition. So reviewin lang muna natin yung mga napag-usapan natin previously. Inayos niyo yung profile niyo, nagpadala kayo ng cover letter, gumawa kayo ng case study, and then ito, kakausapin niyo na sila through Zoom or through Skype. So sa mga, before I continue, may mga magtatanong na, pwede bang wala ng discovery call? Pwede bang hindi na sila makausap? Pwede naman, actually pwede niyo sila maklose sa cover letter, ilang beses ko na nagagawa yan eh. Pero I wouldn't really suggest na gawin niyo yun kasi mas maganda pa rin malaman niyo kung sino yung makakatrabaho niyo dahil hindi niyo sigurado kung goods yan or hindi siya goods na kliyente, right? Iba yung 'pag nakakausap mo na, eh, plus hindi niyo sigurado kung matutulungan niyo sila o hindi, 'di ba? Plus hindi niyo alam kung magkakasundo kayo sa presyo or dun sa bayad sa inyo o hindi. Maraming if, 'di ba? So, mas maganda na makausap niyo sila talaga, mailatag niyo yung trabaho and then magkasundo kayo, then i-black and white niyo, tapos dun kayo mag-umpisa. Okey, so kaya I always suggest na mag-discovery call muna. Okey, so first 'pag nasabak na sa discovery call, i-research niyo muna yung kumpanya nila kung sakasakali. Madali lang naman yun, eh, most likely 'pag nagpadala kayo ng cover letter, alam niyo na kung ano yung website niyan, ano yung Facebook page niya kung sakasakali. Research niyo kung ano yung binebenta nila, ano yung produkto nila, right? Sino yung gusto nilang market and so on so forth. At least meron ka idea, right? Next is prepare your office. Ngayon, actually kahit hindi na. Kasi meron naman ng option sa Zoom, right, na pwede mo i-blur yung likod or pwede kang magpalit ng background. So ngayon hindi na masyado. Pero just to be, alam mo yun, magkaroon ka ng kumpiyansa, medyo kampante ka sa sarili mo 'pag nakipag-usap ka. Ayusin mo na rin yung office mo para maaliwalas ba, eh, hindi makalat, okey? May psychological yun na ano, eh, na impact na alam mo na prepared ka. Plus yung background mo, yung environment mo is prepared rin. Very important mag-login ka before mag-umpisa yung tawag. This is self-explanatory pero alam mo naman merong Filipino time na sinasabi. I suggest na 10 minutes or 15 minutes before mag-login ka na. Kasi puwede ka naman mag-login ta's hintayin mo lang, eh, i-off mo muna yung camera mo, i-off mo yung i-mute mo yung mic mo para alam mo na gumagana 'yan. Okey, hindi yung kailan 2 minutes na lang saka mag-on and then malalaman mo na, "Oops, hindi gumagana yung camera ko. Oops, di ko marinig, wala akong audio." Alam mo yun, mararatel ka plus hindi magandang first impression yung late ka, 'di ba? Zoom na nga lang yan late ka pa rin, 'di ba? Hindi na nga yan actual na interview sa office, eh, Zoom na lang yan na late ka pa. So, kung maaga ka na lang na mag-login. Next is 'wag munang business as usual ang opening mo. Greet mo yung prospect by their first name kung alam mo na or ask them how can you address them para mas komportable din sila. Pero usually first name basis lang din naman lalo na kung mga Kano ang kausap niyo or Canadian or even mga European, first name basis na yun. Hindi, "Ma'am, sir." Please, wag niyong gawin yun. Huwag kayong mag-ma'am, sir. Medyo hindi yun gumagana sa ibang bansa, dito lang sa Pilipinas yun. Tas icebreaker, right? Icebreaker para lang medyo konting rapport, right? Weather, pag-usapan niyo konting weather, ganyan. Anong oras na dun sa side nila, right? Wag na masyadong malalim plus wag masyadong mahaba rin icebreaker kasi marami rin nagmamadali, right? So konting how's the weather on your side? What time is it on your side right now? Next ay ang pinakaimportante o isa sa mga pinakaimportanteng part ng discovery call na hindi ginagawa ng I'd say hindi ako makapagbigay ng figure pero karamihan ng nag-uumpisa or ng mga aspiring online freelancers. Ask relevant questions and discover the problem. Hence, discovery call. Malalaman mo na yung problema talaga nila if you ask relevant questions. So how do you do that? Ask them about their business, right? Ano yung business talaga nila. Don't assume. Okay, kanina nag-research ka, you have ano inclination kung ano yung ginagawa nila.
Pero hindi mo talaga alam kung ano talaga yung business nila. Ano yung business nila, ano yung binibenta nila, ano ang problema nila related dun sa ginagawa mo. So if you're a social media manager, kunwari, ano yung related problem? Bakit sila naghahanap ng social media manager ngayon? Right? Ano yung mga nasubukan na nila before? Why do you need to ask that? Kasi you need to assess kung ano yung mga nagawa na before and can you still help them? Alam mo yun? If yung mga nagawa nila before sa same thing na gagawin mo na din ngayon, most likely, hindi rin gagana yun, hindi ba? Kasi nagawa na nga nila eh. Like, ito yung discovery call, ito yung discovery part, yung discovery call. You're trying to discover yung problema and kung matutulungan mo ba sila or hindi. You are also being honest dito. Right? Ayaw mo sayangin yung oras nila, ayaw mo sayangin yung oras mo. So you're trying to learn as much as possible kung ano yung problema. Also, by asking questions, you'll discover kung gaano kalaki yung problema. Okay, gaano kalaki nawawala sa kanila. And you need to do this kasi mamaya ibabangga natin yung laki ng problema sa laki ng sisingilin nyo. O, di ba exciting? So, kailangan mong malaman kung ano yung gravity ng problema. So, ang problema, let's say, is ads. Yeah. So, kunwari, media buyer ka. Gaano kalaki yung ginagastos nila, gaano kalaki nawawala sa kanila. Right? Lead gen specialist ka, kunwari. Gaano kamahal yung binibili nilang listahan ngayon and magkano lang yung nakukuha nila doon sa listahan na yon. Right? So, magkano yung matitipid rin nila kung sakasakali na ikaw na yung gagawa ng lead gen nila. Gaano kalaki yung kikitain nila kasi gaano mas high quality na leads yung mabibigay mo sa kanila. Okay? May pera na, of course, pera involved, pero may pera, may cash na figures doon sa mga tanong. Okay? Next, i-explain mo briefly kung ano yung ginagawa mo. So, no need to go parang nung high school ako ito yung ginagawa. No, relevant lang please. Relevant lang na experience or information yung kailangan dito. Okay? Ano yung nagawa mo ng campaigns na malapit dun sa kailangan nila. For example, ang niche nila ay mga baby apparel, kunwari. So, kunwari, may nagawa ka na before na store tungkol sa mga babies, ganyan, or toddlers or kids. Pwede mo i-relate yun. Not necessarily na eksakto. Kung eksakto, di mas goods. Kung hindi eksakto, medyo relatable man lang. Right? And paano mo naayos yun, matulungan. Kung meron kang papakita case study, yun na. Yun yung ginawa mo before. May case study kang ipapakita, then ito na yung time na pakita mo yung case study, and then go through it para may idea sila kung ano yung kaya mong gawin. Ako personally, since I've been doing this for a really long time, kinikwento ko na lang. I'm confident enough na ikwento na lang siya kasi nga, I mean, ginagawa ko siya araw-araw. So, parang usapan na lang din. Nade-describe mo na malinaw sa kanila kung ano yung nagagawa mo, kaya mong gawin, or yung process ng pagtatrabaho mo mas maganda. Hindi lang yung parang, I'm a social media manager. No, ano yung ginagawa mo talaga? Ano yung, paano tumatakbo yung proseso, yung trabaho mo? Pag onboard ka ng bagong kliyente, ano yung mangyayari? And then, ano yung susunod, and so on and so forth. So, pwede mong explain yan briefly sa step number 6. Okay? Then, number 7 is fee. Okay? So, actually, pinagsama ko na yung 6 and 7. So, yung number 7 is based dun sa problema nila. Ito rin kung natanong mo sa number 5, kung magkano yung nawawala sa kanila or yung magigain nila dun sa solusyon na ibibigay mo sa kanila, mas madali na lang sa number 7 ibangga yung fee. For example, let's say nawawalan sila ng $10,000 dun sa lead generation na ginagawa nila. Kasi ang dami nilang binibiling listahan, so on and so forth. Tapos, gasino lang din naman nakukuha nila na leads na bumibili sa kanila or nako-convert nila into clients or customers. Ikaw na ang singil lang is $1,000,
mas economical. Diba? Isipin mo yun, $1,000 lang per month, may bibigay mo same or more the number of leads na mas qualified sa kanila, makakatipid sila ng $9,000. Diba? And they can gain more kasi nga mas qualified yung leads na ibibigay mo. Ayan, ganun lang kasimple. Diba? So nakita nyo yung relevance ng step number 5, asking relevant questions and then pinpointing yung problema and gaano kalaki yung gravity or yung nawawala or magiging nila pag na-solve yung problema na yon. And then comparing it dun sa fee mo. So 1,000, 1,500, 2,000, whatever. Kung ano may trip mong singilin. Okay? Madali na lang makonvince yung kausap mo na economical ang in-offer mo na solusyon. Okay? So yun yun. Pag natapos na yung call, before it ends, tatanungin kayo ng kliyente na, do you have any questions for me? Ito na yung time na magtanong ka kung anong kinalabasan nung discovery call. And how do you do that? Sabihin mo lang na based on this conversation alone, do you think we're fit to work together? Yun lang. Okay? Hindi mo tinatanong kung na-hire ka, hindi mo tinatanong kung ano yung decision nila. Tinatanong mo lang is that, sa tingin mo ba goods tayo makatrabaho? Kasi yung hiring process, marami pa yung kailangan isaalang-alang. Yung budget, yung iba pang applicants, so forth, right? Yung time. Pero yung feeling ba na okay ba ako makatrabaho or hindi, or gusto mo ba ako makatrabaho or hindi, based sa pag-usap natin, yan, madali lang yung sagutin. Right? Pag sinabi nila na yes, then goods, ask them how to move forward, right? Do I follow up after 3 days or so, or would you like me to send a proposal or something? Ayun, yun lang yun. Pag yes, pag no naman, sabi mo, or why don't you think so? Or why do you think so? Bakit? Okay? I would appreciate if you would tell me honestly. Okay? Kasi gusto mo lang din malaman kung ano yung mali or kailangan mo improve. And sabihin nila yun. Sabihin nila na hindi malino yung pagkaka-explain mo ng case study. Sa tingin nila ay hindi related yung alam mo doon sa kailangan nila, or sabihin nila na masyadong malaki yung hinihingi mo, in which in that case pwede kayong mag-nego kung sakasakali. Di ba? Yun lang. Kasi yes or no lang. Okay? And if you do all of these things properly, malaki yung chance mo na ma-acquire yung kliyente na yun. Pag nagkasundo kayo, of course, presyo and sa trabaho. And what happens after this, kung sakaling goods, again, is pwede kayo mag-follow up. Always ask them if pwede kayo mag-follow up. And ilang araw bago kayo mag-follow up. Tapos, ask them kung gusto na nilang magpadala ka ng proposal about the job, which papadala namin kayo ng template para pwede nyong gayahin na lang. Right? So, that's it.